mga kapatid na ang Joy Fellowship ay more than 30 years old na. So, ibig sabihin, kung more than 30 years old na, karamihan ng mga member ng Joy Fellowship ay kayong nagsabi niyan, mga kapatid. Marami rin tayong naririnig na next coming generation o next generation. Most of our leaders today, ang median age nila ay nasa 45 years old pataas. Ang lahat ng 45 years old pataas ay magsabing, praise the Lord? Talagang ang dami, mga kapatid. So very timely ang message natin na ito, mga kapatid. Makikita rin natin ito sa internet, yung kakaibang pagtingin nila sa pagtanda. Pero ibang angulo ang kanilang tinitingnan. Kailangan ng titingnan natin, mga kapatid, hindi ang opinyon ng mundo, kundi ayon sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang ating basihan, ito ang ating sandigan, it is the strong foundation of our faith, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng isang Ingrid Bergsman, getting old is like climbing a mountain. You get a little out of breath, pahingal-hingal ka na, breathless, but the view is much better. Sabi niya. Kasi pag nakita mo doon, ang sarap, bukod sa ang sarap ng simoy ng hangin, kitang-kita mo talaga lahat, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So ang title natin sa hapong ito, Finding Beauty in the Aging Process. Hindi lamang ito para sa matatanda. Yung mga bata, you can still stay here at makinig kayo sa amin para sa pagtanda nyo, pag maputi na ang buhok nyo, alam nyo na, mga kapatid. Praise the Lord. We should remind ourselves that we have begun our aging process from the moment we are born. Magsimula ka sa 1 month, 1 year old, 5 years old, then you become a teenager, then adult. Nagsisimula na pala. How come you're very sad na tumatanda na kayo, mga kapatid? Praise the Lord. No? For most of us, when we were younger, we are very excited to grow up. Do you remember the time that at 5 years old, you were the sleeper of your mom, the high heels of your mom, and you put makeup? Yung mga boys naman, they wear the coat of their dad. Bakit? Kasi they want to grow up early, mga kapatid. Perhaps we yearn for the freedom that adulthood bring. Yung bang hinahangad natin, ano bang merong kalayaan ng mga adult na hindi magawa ng mga bata? Lalo na yung mga teenager, gusto nila lagi silang makalaya na, mga kapatid. Ironically, now that most of us have experienced aging and adulthood, we might wish we could rewind time. Alam niyo ba yung awitin, tuturuan ko kayo, ha? Sabay-sabay tayo, ha? Tuturuan ko kayo ng awitin, kung maibabalik ko lang. Sabay-sabay tayo, ituturo ko ang lyrics. Kung maibabalik ko lang, ang dating ikot ng mundo, ang dating ikot ng mundo. Ang gusto ko sana'y, muling bumata ako. Hindi ba, mga kapatid? Praise the Lord. Napaawit kayo ng di oras, pang-alis ng antok, mga kapatid. Dahil lahat gustong bumalik sa pagkabata. We wish that we could go back to when we were younger, when we had lesser worries. Kain, tulog, yun lang ginagawa mo, laro. Hindi ba, mga kapatid? Okay. Pag nagkakaedad ka na, sabi nila, aging is boring, no fun at all. Katakot-takot na problems dyan. You will experience decline on physical ability. Because during this aging process, 40 to 80% ng iyong physical ay nagdi-decrease na, mga kapatid. Before you say, I can climb the coconut tree. I can dive in a Pagsanhan Falls. But now, what are you doing? 10 step only? You feel breathless. Ang kaya mo lang gawin yung you go to the garden, you pick up the flowers, you water the plants, mga kapatid. Yung mga simple task na lang, mga kapatid, no? Okay. Lumalabas din dyan yung mga chronic illness. As people grow older, na-experience natin yung decline nga sa muscle strength, sa bone density at hearing.
So ano nangyayari? Yung changes na yan that leads to chronic conditions such as heart disease, stroke, diabetes, mga kapatid. Diyan din yung time na limot-limot ka na, may senior moment ka na. So may memory loss ka na, mga kapatid. Kasi nga, pagdating ng pagtanda, mga kapatid, yung flow ng dugo sa brain, nagdi-decrease na yan, mga kapatid. Kaya yan ang nangyayari. But it's natural. Meron ding mga emotional emo ang mga tumatanda, mga kapatid. Hindi mo na sila ano ba sabi yun? Hindi mo na sila maintindihan, ano? Marami kasi silang fear of dying, fear of losing loved ones. Sino bang mauna? Pag maiwan ko yung mga loved ones ko, paano na? Paano naman kung ako ang mauna? Marami silang iniisip, mga kapatid. Dagdag pa yung kanilang mga sakit-sakit na nararamdaman. So talagang yung temper nila, hot or cold. Okay, praise the Lord. Okay. Dito rin, mga kapatid, that you are running out of money. Kasi yung retirement savings mo, imbis na madami, konti lang pala, not enough para doon sa yung pagtanda. Meron ding dumarating na unexpected medical expenses kasi hindi naman lahat cover ng insurance. Yung choices of investment mo, kung saan-saan ka nag-i-invest, anong nangyari sa'yo? Lugi. Hindi ba, mga kapatid? At pag nagkakaedad ka na, sometimes wala ka nang kita, yung spending mo naman, mas malaki. Amen? Praise the Lord. Dito rin yung nakakaramdam ka ng sense of uselessness. Sa tingin mo, you're not important at all. Pagdating sa bahay, wala ka nang say. Hindi ka na tinatanong, anong decision mo, mom? What is your decision, dad? Sila-sila na lang. So parang you are no more contributing as much as you used to do. Dati-dati, ikaw nagpapaaral. Ngayon, dati-dati, ikaw yung nagpapaaral, pinapakain. Ngayon, ikaw na yung pinapakain, mga kapatid. Isa pa, mga kapatid, sa society naman, may mga society na yung matatanda, para sa kanila, yung mga old people, they are not relevant anymore. Hindi na sila sinasali sa mga kaganapan, mga kapatid. Sabi nga na isang member sa church dati, mga bata na yun ginagalang kami. Ngayon, dinadaan-daanan na lang kami. Pero wala niyan sa Joy Fellowship, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Bilisan na natin. So, titingnan na natin, may kagandahan bang dala ang pagtanda? Can we find beauty in the aging process? Yes. Sa ating pagtanda, natural yan. Kung merong isang party ng buhay mo na hindi maiiwasan, yan ang pagtuntong mo sa katandaan. Sabi nga ni Pastor Lacambra, naalala niyo yung preaching niya dati, ang journey ng isang tao, nagsisimula yan nung isilang sila. Ngayon, karamihan na sa atin, nasa journey na ng aging, mga kapatid. Pero one thing for sure, marami na sa kanila, they went the second mile. Dahil sa dami na ng mga giant na na-conquer, at patuloy na i-conquer, mga kapatid, talagang na sila. Ano bang tawag doon? Bihasang-bihasa na. Hindi na masasaktan, mga kapatid. So, ang lahat ng young ones ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Talagang young ones. Young ones. Okay, excited talaga kayo, no? So tatalakayin natin ngayon ang season of aging kung saan we will understand the will of our God and we will see the beauty of aging sa bawat sandali, mga kapatid. So there's beauty in the aging process. Kung dati ang aging sa tingin nyo, walang kabuhay-buhay, walang pag-asa, how this biblical perspective ng aging, mabago yung pananaw mo. That will change your perspective on the way you see aging. Ganyan pala. O kaya naman pala, mga kapatid, na makakatulong sa atin. So let's embrace the beauty that aging brings with grace. Finding beauty in the aging process, may karunungan sa pagdaan ng mga panahon. There is wisdom in the passage of time. The word glorifies youth. Paano bumata, paano pumuti, paano kuminis, paano gumanda, mga kapatid. Maraming mga produkto na anti-aging product, Botox, collagen, stem cell, may maraming mga supplement na tinitinda, mga kapatid, di ba? Yung mga highlighter sa buhok, iba-ibang kulay na yan, mga kapatid.
The word glorifies vitality, the state of being strong and active. May sigla, feeling active, feeling energetic. Na kahit may edad ka na, parang feeling mo super lolo ka pa rin, mga kapatid. Yung mga gym, nag-offer sila ng mga attractive price para lang mag-join ka. Ang mga tao, they enjoy hiking, cycling, jogging, dancing, yoga, mga kapatid, to achieve this vitality stage. Yung D7, meron din silang cycling, yung mga kalalakihan yan. Boys, okay lang yan na kayo ay mag-cycling. Pero kung yan ay naapektuhan na dahil nag-cycling kayo kagabi, kinabukasan, di kayo nakapunta sa church dahil ang sasakit ng mga rayuman nyo, you are trading the precious thing, yung health nyo, to the more precious thing, yung presensya ng Diyos, mga kapatid. So paalala lang yan sa inyo, mga kapatid, mga kalalakihan. Ang lahat ng kalalakihan ay magsabing, thank you, Jesus. Halatang hindi nila type, mga kapatid, sermonan sila. But the Bible presents a contrasting view of the value of aging. Sabi sa Proverbs 16:31, nandyan ang English, nandito ang Tagalog, ang mga uban ay putong ng karangalan, ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Sino rito ay nagtitina, huwag itaas ang kamay. Sino rito ay nalulungkot dahil maputi na ang buhok niya? Don't worry, mga kapatid. Isa ako sa guilty dyan, mga kapatid. Nung araw, talagang tinatago-tago ko pa, make-upan ko yung hair ko dahil gusto ko naman young look ako kahit oldies na ako, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, kinukonvict tayo ng salita ng Diyos at natututo tayong sumunod. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hinighlight ng verse na binasa natin, that yung aging is not a sign of decline. Hindi yung magde-deteriorate ka, magiging worse ka. Bagkus, it is a mark of honor earned through a life live in alignment with God's way. Yung aging pala, it is a mark of honor. Karangalan pala yan, mga kapatid. Na saan nang nangyari? Na nakamit mo sa pamamagitan ng buhay na pinamuhay mo na naka-align sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pero kung ikaw yung matanda na pasaway, hindi yan mark of honor. It is a mark of dishonor, mga kapatid. Habang tayo ay nagkakaedad, we accumulate experience. Meron tayong quotation na, evaluated experience is the best teacher, mga kapatid. We learn from our mistake and we grow in wisdom, mga kapatid. Yung gray hair na yan, the gray hair is the testament to the journey we have taken with God. Ito pala ay ang testament, palatandaan, proof, saksi ng journey na tinahak mo kasama ang Diyos. Na yan ang magbibigay lalim ng iyong character at ng iyong appearance, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba, pag nakakakita tayo ng may matanda na may gray hair, nire-respeto natin, sabi natin, matanda sa atin yan, igalang natin, paupuin natin si sister. Po at opo, bibigyan natin sila ng priorities. Alam niyo, nung tinuro ko to sa GB, para akong privilege ng one day. May nagmamano, may pinapauna sa akin. After that, mga kapatid, nakalimutan na nila. Ako pa nga nahiya kasi parang special yung treatment. Ay, naku. So may karunungan sa pagdating ng panahon. There is wisdom in the passage of time. Mababasa natin to sa Job 12:12. Ang matatanda ay may taglay na karunungan. Pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Hindi lamang ito wisdom about knowledge, kundi maunawaan natin ang buhay. That we have to understand life in a deeply sense. May sorrow ka man na pinagdadaanan ngayon? Andiyan ba si Brother Robert? Wala, kamamatay lang nung tatay niya, nung Friday. Ay, yung kapatid niya pala. O kaya may joy kang pinagdadaanan dahil wedding anniversary niyo o birthday mo, mga kapatid, So nauunawaan mo na in ang buhay na deeply sense. Marunong ka na, magaling ka na sa mga decision making, hindi ba, mga kapatid? Marunong ka na sa buhay. Yan yung magaling ka nang mag-counsel pag yung mga may edad. So mga kabataan, kanino kayo hihingi ng advice? Sa matatanda, mga kapatid. Because wisdom is with the age. Kaya lang minsan, sa mga unbeliever pa humihingi ng counsel.
Tapos yung mga problema, dadalhin pa sa court, mga kapatid, imbis na sa church na lang. Hindi ba, mga kapatid? Minsan kaya lang kasi, yung minsan naman, yung iba, parang yung mga ibang matatanda, para rin walang pinagkatandaan. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Sila pa yung pasaway. Tinext na ng leader, hindi man lang nag-noted, sin lang. Nakuha niyo ba yun? Pag kinakausap na, galit. Okay lang magalit kasi nabingi na pala, hindi niya na narinig. Pero kung narinig naman at nagalit, abay, ibang usapan na yan, mga kapatid. Praise the Lord. So there's beauty in the aging process. Kasi pagdating ng panahon, may wisdom na. Finding beauty in the aging process because there is beauty, not only beauty, but inner beauty and character. Samantalang ang society natin ay nagbibigay sila ng strong emphasis sa ating outward appearance than the inside. Big deal yung mga Miss Universe, Miss Earth, Miss World, Mr. Universe, Mr. Macho Gapito, Mr. Adonis, mga kapatid. Kasi yung society natin, they give great emphasis on how we look. We live in a world, mga kapatid, where things get more complex. Maganda na, hindi pa makontento. Pogi na, pinapapongi pa. Hindi ba, mga kapatid? So, hindi natin maitatanggi kahit ang mga Christian, they go after these things to look better. It's the only thing para sa kanila that matters. Basta kahit mahal yan, tumangos lang ang ilong ko. Hindi ba, mga kapatid? Okay lang yan, basta maging macho ang aking mga muscle. The Bible naman, dinirect ang focus niya patungo sa inner qualities na naglalarawan na tunay na kagandahan. Pinaalalahanan tayo sa 1 Peter 3-4, ang inyong ganda ay huwag maging palambas, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Amen? The process of aging, mga kapatid, it provide an opportunity para sa ating inner beauty and character. So anong opportunity nang binibigay nito? Na ito ay mag-shine brighter pa, mga kapatid. Ayaw nyo ba yun, mga kapatid? Na pag tumatanda kayo, nagiging simple na kayo because simple is beautiful, hindi ba? Tumatanda ka na, simple na lang yung damit mo, hindi ka na naka-miniskirt, di ba? Mga ganun yung mga suot, hindi na simple na lang ang mga damit, simple na yung buhay, simple na yung mga kinakain, mga palagalaga na lang, hindi ba, mga kapatid? Kahit sa manner, you are gentle in manner and speaking. Ayaw mo na ng gulo, ayaw mo na ng ingay. Gusto mo na lang tahimik. As our physical bodies ay nagbabago, mga kapatid, mapagyayaman natin ang maamo at mapayapang diwa, ang ating gentle spirit, na kung saan nagre-radiate ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. So may kagandahan, we can find beauty in the aging process because it show the inner beauty and character. Meron din, mga kapatid, may design ang Diyos na tumanda tayo, but to age gracefully, mga kapatid. Hindi lang yung basta tatanda ka na walang pinagtatandaan, kundi graceful ka pagdating ng panahon na hindi mo na, yung kaya mo nang tanggapin na kahit tumatanda ka, okay na lang yan. Na ginagawa mo pa, nagtatrabaho ka pa rin sa ubasan ng Panginoon, na faithful ka pa rin. So pag dumating yung time na yan, we have to embrace it with faith and contentment in life. Praise the Lord. Yung hindi tumatanda ka na, anyhow na lang, pupunta ka sa care group, hindi ka prepare, tinatanong ka, sister, ikaw, anong sagot mo dyan? Hindi ka makasagot, mga kapatid, yung pinunta mo lang pala doon, yung pagkain. Pag inutusan ka ng leader mo, hindi mo inaayos ang gawa mo. Wala nang spirit of excellence doon, mga kapatid. So you're not aging gracefully. The Bible make it sure that the plan of God in our life ay patuloy na mag-unfold regardless of time. Mangyayari yung plano ng Diyos anuman ang edad mo. Sabi sa Isaiah 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. What a promise, mga kapatid. Marami tayong mabanggitin na
beauty in the aging process, pero ito yung napakaganda. Dahil kahit tayo tumanda, nandyan ang Panginoon, ay susupply niya tayo, tutulungan niya tayo, i-deliver niya tayo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mabuting Diyos, mga kapatid. We will find beauty in the aging process because on that time, you will cultivate gratitude and contentment. Mapaglilinang mo ng may pasasalamat ang iyong puso at magiging kontento ka na. Sa culture natin na madalas, they promote yung pursuit of eternal youth. Yung bang magiging immortal ka na, meron na palang ganyan, mga kapatid. Longevity researcher argue, aging is a decrease that can be treated. Agree ba kayo doon na this is lang daw yung aging na pwedeng gamutin? Sabi naman sa scientific and technological advances, it will make death an option, not an inevitability. Yung option lang daw ang mamatay at hindi ito yung sinasabing hindi maiiwasan. Ang maging kontento ka habang ikaw ay tumatanda is very challenging, mga kapatid. Ganun pa man, si Apostle Paul ay nagbigay ng malalim na pananaw sa Philippians 4:11. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanap ko ng tulong, natutunan kong maging masayahin, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Pag in-apply natin ang wisdom na sinasabi ni Apostle Paul, matutunan natin yung maging kontento tayo pagpunta in the season of aging, mga kapatid. Makakatagpo tayo ng gratitude sa mga experiences. Sa dami ba naman na experience na naranasan mo ba sa buhay? Natutunan mong na-experience mo magutom, binaha, binagyo, hindi ka napautang, mga kapatid, napagalitan ka. Di ba sa dami na experience, mga kapatid? At opportunity na nadala ng stage na to, biro mo, Lord, dinala mo ako sa stage na ito, na ang dami kong na-experience pala, ang dami mong binago sa buhay ko. Dati gusto mo, magtatrabaho ako sa Singapore para magpapatayo ako ng mansyon, bibili ako ng 2 kotse, na may grocery store pa ako. Pero nung time na tumanda ka, bahay kubo lang pala, masaya ka na, mga kapatid, hindi ba? Oh, hindi ba? Basta magkasama kayo ni Mr. Right, hindi ba, mga kapatid? Tapos meron pa kayong garden sa likod. Magtatanim kayo ng bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa. Praise the Lord. Okay. There is beauty in the aging process because we will have a legacy of faith. Ano yung legacy? Pamana, inheritance. Something na you will transmit to them or they will receive something for you. Ito yung long-lasting impact. Habang nagkakaedad tayo, mga kapatid, may privilege tayo that we can mag-iiwan tayo ng legacy of faith. Kanino? Sa future generation. Sabi sa Psalm 71 verse 18, oo, pag ako'y tumanda at may uban, o Diyos, huwag mo akong pabayaan. Hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa sumusunod na lahi, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating. So kailangan pala, mga kapatid, na ang buhay natin ay maging testimony, maging witness. Witness ng ano? Ng katapatan ng Diyos, mga kapatid. Biro mo, what a privilege. Ilang taon ka na, Sister Edeline? Biro mo si Sister Edeline, 42 na. Pero andyan pa rin. Look beautiful, mga kapatid. Nagsashine dahil pinamamalita niya ang salita ng Diyos. To God be the glory, Sister Edeline. So, anong mangyayari, mga kapatid? Yung story mo, kailangang i-share mo yan, maging testimony yan. Ano ang mangyayari pag in-share mo yon? Na ituloy din nila yung journey of faith nila. They will continue in their journey of faith. Nakita ka nila, may cancer ka, may sakit ka, ang dami mong pinagdadaanan, pero patuloy na ikaw ay tumitibay, lumalakas, mga kapatid, lumalalim ang pananampalataya mo. Mai-inspired sila, mga kapatid, at ikaw ang magiging huwaran nila. Amen? Praise the Lord. Kaso parang baligtad ang nangyayari sa kapanahunan. Yung ilaw ng mga Kristiyano, imbis na nagniningning, kumukuti-kutitap na lang. Pagpunta sa morning service, optional lang. Sabi, I'm tired, I am sick. Ano sabi sa DCD? Every time na sabihin mo, you are tired,
you become tired. If you say, I am sick, you become sick, mga kapatid. Yung sickness na yan, yung pagod na yan, illusion lang daw yan. Patig illusion. Sabi ni Reverend Disdale. Pagdating sa care group, next time na lang sis. Paggawa ng mga correspondence, pag may time na lang, later na lang. Pag mag-invite ng bisita, dead man na lang. Where is your faith, brother? God is with you. Sasamahan tayo ng Panginoon, mga kapatid, kahit tayo'y matanda at hindi na rin natin kayang masyado na kumilos, andyan ang Panginoon na tutulungan tayo. Hindi ibig sabihin na matanda ka, God is finished with you. Habang may buhay, may pag-asa, lalo na kasama ang Diyos, mga kapatid. Amen, hallelujah. So yung kagandahan sa aging process ay mamamagnified yan. Kailan? Kung magkakaroon tayo ng impact sa buhay ng mga sumusunod sa ating yapak. Nakakabless talaga si brother kahit ganyan ang kalagayan niya. Uma-attend pa rin siya. Nakakabless si sister kahit na may edad na siya, nakakapag-fasting pa siya ng 3 days. Biro mo 3 days, mga kapatid. Kasi pag 1 meal lang, fasting ng mga lasing yun. Paano kung ikaw yung tipong parang wala ka nang pinagkatandaan? Tapos yung sumusunod sa yapak mo, anong mangyayari sa kanila? Mahuhulog sila sa balon ng kapahamakan, mga kapatid. So gising-gising rin pag may time. Hallelujah! While the chapter of our life accumulated, it formed a legacy, a testament to our faith that speak God's faithfulness. Sabi sa Proverbs 17:6, ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay kanilang magulang. Biro mo, mga kapatid, sabi rito, ang karangalan ng mga anak ay kanilang mga magulang. Akala ng mga bata, ang karangalan nila sa karir nila, yung pera nila sa bangko, yung maganda nilang trabaho. Guys, ang karangalan nyo, ang inyong mga magulang. Amen. Kaya lang may mga bata na kinakahiya ang kanilang mga magulang na hindi na nila ginagalang. Pero alam ko wala sa atin yan dito, mga kapatid. Pag may apo naman, anong sabi doon? May crown daw. Bakit? It symbolizes the continuation of lineage, of family line na ipapasa sa next generation. Ang aging ay nagpe-present sa atin ng opportunity na maiiwan natin behind a legacy of faith, love, and devotion to God. Praise the Lord! There is beauty in the aging process because in aging, there's still hope, mga kapatid. Mahalaga na ma-recognize natin that aging is not a journey na ikaw lang you are alone sa journey na yan. Kasama mo ang Panginoon, alalahanin mo. Our faith magpo-provide yan ng foundation to approach the aging process na nandoon ang pag-asa at assurance, mga kapatid. Kung nagsisentimiento ka na dahil wala ka ng pag-asa, tumatanda ka na, nagkakamali ka, kapatid. Amen? Sabi sa Aklat ng Mga Awit, 92 verse 14 to 15, maganda rin basahin natin sa English, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Fresh and green. Sabi nyo, pag matanda na, amoy lupa na kasi brown yung lupa, di ba? Sabi dito, green. Ang Bible, the green symbolized in the Bible is spiritual vitality, renewal, God's sustaining power, mga kapatid. At saka sabi, pag matanda na, amoy beha na. Sabi dito, fresh, mga kapatid. Sila'y magbubunga sa katandaan. Sila'y magpupuspos ng katas at kasariwaan. So may katas pa, mga kapatid, kahit matanda na. Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid, sila'y malaking bato at walang kalikuan sa Kanya. Praise the Lord. So the verse reminds us, even we age, we are capable of bearing fruit and contributing positively to the world around us. Amen. Yung pananampalataya natin sa hindi kumukupas na pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, i-empower tayo niyan. Na manatili tayong fresh and green sa ating outlook, sa ating mga pananaw sa buhay. Na nagpapatuloy na ihayag natin with boldness ang salita ng Diyos, mga kapatid, kahit tayo'y nagkakaedad na. Amen? Praise the Lord.
There's beauty in the aging process because meron ding unwavering hope, mga kapatid. Habang naglalakbay ka sa journey ng aging, makakaramdam ka ng uncertainty. The journey of aging can be met at uncertainty and even fear. Kasi pag uncertainty, walang katiyakan, ano bang meron sa bukas? Bilang Kristiyano, nag-aangkin tayo ng pag-asa na malalampasan natin ang mga feeling na ito. But as Christian, we possess a hope that transcends this feeling. Sabi sa Romans 5, 3-4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang kahirapan, kahirapang aking tinitiis. Alam nating ito'y nagbubunga ng mabuting pagkatao at ng mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pagsunod, ng pag-asa. Yung faith natin, mga kapatid, ano ang tinuturo niyan? Na sa bawat season ng ating buhay, kasamang aging season, mga kapatid, ano ang tinuturo? Nagko-contribute yan sa ating paglago sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga challenges, ng mga hardship, masasandalan natin ang mga promise ng Panginoon. He is a promise keeper God. Makakasumpong tayo ng pag-asa na malaman natin ng ating kinabukasan ay secure kasama ang ating Panginoon. Amen. Sa English, through the challenges and changes, we can lean on God's promises and find hope in the knowledge that our future is secure in His hand. Amen. In the aging process, mga kapatid, there is dignity. May dignidad pa rin kahit tayo tumatanda. What is dignity? It is the state or quality of being worthy of honor and respect. In the culture that often prizes external appearance, the concept of aging with dignity might be overlooked. Hindi na yung parang hindi na nabibigyan ng pansin. Kasi para sa kanila, yung aging, parang hindi na masyadong mahalaga yung mga matatanda. Ganun pa man tinuturo ng Biblia sa atin na ang bawat tao, every individual is created in the image of God and deserve respect and honor anuman ang kanilang edad, mga kapatid. So relevant ka pa rin kahit ikaw ay tumatanda. Sabi sa Leviticus 19:32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang niyo sila at matakot kayo sa Diyos, ako si Yahweh. Amen? Praise the Lord. Sabi sa utos na ito, nangungusap ang kahalagahan na tratuhin natin yung mga oldies, yung mga elderly with honor and respect. Kasi pag ang tao walang dignidad, nayu-humiliate sila, feeling shame ang nararamdaman nila. Amen. Habang tayo ay nagkakaedad, yakapin natin, embrace natin ang dignidad na ito at paalalahanan natin ang sarili natin na ang worth natin ay nanggagaling sa ating identity bilang beloved children of God. Amen. Praise the Lord. There's beauty in the aging process sapagkat sa panahon na yan, sumisidi ang pananaw mo sa walang hanggan. Amidst the challenge at mga pagbabago that comes with aging, it's crucial na ma-maintain natin ang eternal perspective. Anong sabi ni Apostle Paul? In-encourage niya tayo sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naming pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang tigati ang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Amen. Praise the Lord. Ang passage na ito, mga kapatid, nag-remind sa atin, while ang ating physical bodies ay tumatanda, nangungulubot, tumihina, our spirit can still be renewed, mga kapatid. Sa papanong paraan? Through our relationship with God. Kaya napakahalaga na attend tayo sa mga gawain, magpa-participate tayo sa mga chain prayer, attend tayo sa service, mga kapatid. I-check natin yung Holy Ghost natin. Nandyan pa ba yan? Kanina na may tayo, no? Ang topic natin, saturated Holy Spirit, saturated charts, mga kapatid. Ito ang simple illustration. Nakakita na ba kayo ng eroplano? Paano yan makakapag-take off? Kailangan may gasolina yan. Kung ikaw ay walang Holy Ghost, pagdating ng rapture, makaangat-angat ka ba? Baka angat-angat ka lang, bumabagsak ka, mga kapatid. Hindi ba? Sa aming mga kaibigan,
Ang binabanggit namin, ang ating Panginoong Jesus, meron siyang in-offer na plan of salvation. Kailangan, unang-una, ikaw ay mag-repent ng iyong mga kasalanan at magbalik loob ka sa Diyos. Ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus sa ikatutubos ng iyong kasalanan. At pangatlo, makareceive ka ng Holy Spirit. Yan pa lang yung unang step. So mamaya mga kapatid, ini-invite namin kayo sa harapan at pagsikapan natin na makuha natin yung favor sa Diyos na tayo ay makareceive ng Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Yung struggle na yan, it is a pathway sa eternal glory at eternal perspective. Yan yung pananaw na magbibigay sa atin ng pag-asa, ng lakas na harapin natin ang buhay with grace from God, mga kapatid. So kailangan embrace natin to every day. Kaya lang ang nangyayari, yung minsan, hindi tayo nakaka-attend ng mga gawain kasi feeling natin matanda na tayo, that aging is a sign of retiring. The more na tumatanda na tayo, parang excuse na tayo, ang afternoon service na lang ako. Minsan afternoon na nga, nalilate pa tayo mga kapatid. Hindi ba? Kailangan patunayan natin sa Diyos na kailangan niya pa tayo. May magagawa pa tayo sa kaharian niya. Na kailangan pa tayo ng pamilya na nakasama natin sila dito. Gusto mo ba na kunin ka ng Diyos at nandito ang mga pamilyan mo? Patunayan mo sa Diyos na ikaw ay kailangan niya pa. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah mga kapatid. Magalit na kayo sa magalit sa akin. Anyway, matanda na ako. Okay. Finding beauty in the aging process. Dahil mapagtitibay, you have a relationship to lean on. Sa ating journey ng pagtanda, nandyan ang church natin, ang family natin, ang community. They are the essential aspect ng ating buhay. Sabi sa Ecclesiastes 4:9-10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Habang tayo ay nagkakaedad, tumatanda, mahalaga na pagyamanin natin ang relationship natin sa Panginoon na nagbibigay ng support, yung relationship natin sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga care group, sa ating church family. Nagbibigay sila ng support, mga kapatid, ng encouragement, ng companionship. Wag natin i-isolate yung ating sarili. Sabi sa World Health Organization, social isolation, may serious impact yan sa ating physical and mental health. Kapag yan yung mga problema ng mga matatanda, maano sila pagdating sa emotional. Kasi feeling nila lonely na sila, isolated na sila. Alam niyo ba, sabi sa, may nabasa ako, loneliness is as dangerous as smoking 15 times of cigarette, mga kapatid. Isa yan sa biggest enemy ng mga senior dito sa Singapore. They are lonely, mga kapatid. Whether sa pamamagitan ng church, ng grupo, ng mga circle, ng mga family circle and friend circle, anong magagawa ng mga relationship na ito? Pinagyayaman ng ating buhay at nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa journey na ito, mga kapatid. Kasama natin, higit ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Finding beauty in the aging process because there's an invitation of intimacy with God. Sa ating pagtanda, magkakaroon tayo ng deep intimacy sa ating may likha. Habang ang mundo sa paligid natin ay nagbabago, the world around us changes, God remains constant. Hebrews 13:8 assure Jesus is the same yesterday, today, and forever. Itong katawang lupa na tumatanda, nagkakaedad, pinaalalahanan tayo na nasa journey na tayo forward sa ating eternal home. Lahat naman tayo ay mamamatay, mga kapatid, hindi ba? So, but in a perfect timing sa kamay ng Diyos, mga kapatid. So, nandyan na yung mga time na nangangarap ka na makikita ko na yung mansion ko sa heaven, darating na ang rapture, wala nang sickness, wala nang fear, di ba mga ganun, mga kapatid? Wala nang sadness. Sila yung marami ng mga ganyang agam-agam sa buhay. Na kung saan, doon ma-experience mo yung fullness ng Diyos, mga kapatid. So aging invite us to draw closer to God, seeking comfort, wisdom, guidance, mga kapatid. Amen? So let us embrace the aging, mga kapatid, nang may pasasalamat. Kilalanin natin ang unique beauty na dala nito sa ating buhay.
Because finding beauty in the aging process, there is wisdom in the facets of time, may inner beauty and character. God has a design to age gracefully. Makukultivate mo ang gratitude and contentment. There's a legacy of faith. There is hope and unwavering hope. Dignity is still with us. Kahit tumatanda na tayo, we have more perspective in eternal. We lean on our relationship circle. And there's an invitation to intimacy with God, mga kapatid. Bawat stage ng ating buhay, ang buhay ay precious gift galing sa Diyos. Kailangan i-cherish natin at i-celebrate. Naway matagpuan natin ang beauty sa ating sariling aging process at makita natin ang testament ng buhay natin na ipamuhay natin ito na ayon sa Diyos, mga kapatid. Tatayo tayo, mga